na loob is often seen as a strong obligation for children owed to their parents for raising them. Given the theme of family and reconciliation in Bujige, how do you personally view utang na loob in modern families? Do you think children should always feel obligated to repay their parents? So let's hear from the cast. Sino gusto sumagot? Habang nagte-text si Peachy. Ano po yun? Hindi siya utang na loob. I owe you money. Utang na loob. Parang ang tanong niya dito is, do you think children should always feel obligated to repay their parents? Ano ikaw? Sige, ako muna. Sa personal kong experience, gusto ko siyang ibalik sa magulang ko. Dahil binigay nilang lahat, sinuportahan nila ako. At sabi ko nga, hindi naman po ito pare-parehas ng sitwasyon. Kaya ako, I will repay. And ibabalik ko yun sa mga magulang. Kate, ikaw? Ako po the same. I would do the same for my parents. Pero hindi lang po ako siguro sa akin is parang you force it onto your children. Na dahil ito yung ginawa ko sa'yo dati, dapat binabalik mo sa akin. I feel like when it's forced on you, I will not do it. But because meron a good relationship with my mother, I want to return tenfold everything that she's done for me. Na kung sa loob ko na guys, without her asking. Donna? Ako naman po, personally speaking, dahil yung family naman namin ay hindi naman kami mayaman, hindi kami lumaking mayaman. So, bilang panganay, alam naman natin sa kultura natin, di ba, medyo may ganong pagtitimba ang panganay, ganyan, tapos yung pinalalagyan natin bilang mga Pilipino, napakahirap buhay ngayon. Diba? So, sa akin, hindi naman siya in-impose or hindi naman ako pinwelsa. So, as long as may kalayaan ka mamili kung ibabalik mo siya or hindi. Kasi nag-iba din nung nagkaroon ako ng daughter, hindi naman ako nag-expect na magbabalik siya sa akin paglaki niya. So, mas doon ko nahanap yung balance. Kasi nung ako pa lang, nung bilang panganay, naging breadwinner din, feeling ko obligado ako magbalik. Pero nung naging mother ako, na-realize ko na, hindi naman pala ganun yung ini-expect from me. Kasi maayos din naman yung relationship with the parents. For as long as kusang loob mo binibigay yung utang na loob. Ganun. So, and alam mo yung hangganan kung hanggang saan matatapos yung pagtanaw mo doon. Sariling din kasi yan sariling decision and boundaries na isa-set mo. So, kung hanggang saan lang yung willing na, doon po. Richard, ikaw, what are your thoughts on that? Yung repaying utang na loob to their parents? Well, fortunately for me, kasi decade ako, sumama na lang nasa akin na hindi sa akin nag-obligay. In fact, kami na minsan yung talagang nagbibigay kung saan sa kanya. I think may obligasyon but with limitations. Kasi at some point, magkakaroon din ng sarili ng pamilya, magkakaroon ng priorities. Pero you set aside, of course, yung obligasyon mo para sa parents mo. Maniniwala ka na may obligasyon, pero make sure na nasiset mo rin yung priorities mo. Peachy, ikaw? Ako kasi, kung tumatanda ako, nakita ko kasi hirap ng nanay ko pag nasa, bawa, hospital yung kapatid ko, may hika, ay bata pa kami, tapos wala siyang pambayan na bumutulan doon lang. Mas matrami yung story ko. Hindi, yun nga. So, magmula na nakita ko nanay ko, tapos parang hindi makalabas yung kapatid ko sa ospital dahil nabinig sa nagkaroon na nahihina. Eh, gano'n mo naman na talaga, dumating sa point na gano'n. So, sabi ko, tapos nanay ko, nakikita ko nangingiram sa lola ko ng after that, sabi ko, hindi niya na kailangan magsalita. Kahit na ang nanay ko nakatingin lang. Or, basta siya nagiging. Pero, mula noon, nakita ko siya gano'n. Siguro mga 7, 8, 9
ganun lang ako. So sabi ko mula na, hindi ko na, magtatrabaho ko pa, hindi na nangyari sa akin, pamilya. So sure ako agad na gusto kong tumulong. So, hindi ko na pinag-isipan. Go lang na go. Galing naman. Thank you, Peachy, for sharing. Alexa, what are your thoughts on that? If I were to become a mother, I wouldn't give that burden to my child. I wouldn't make it an obligation for my child to give back to me. I would just hope and pray that all the love and care I pour out to my child, that will help my child succeed. And I feel like kapag naman na-realize yun ng anak and nakita naman niya yung sincere na pagmamahal ng magulang, kung sana talagang mangyayari yun, that they would want to help out, they would want to pitch in, or it wouldn't even be a burden to them to help out or anything like that. But first of all, my child didn't ask to be born. So why would I give that burden to the child, diba, na siya mag-aahon sa akin sa hirap or something. Pero kung gusto niya tumulong, and I would need it, of course I would accept. I would be so proud of my child na ganun ko siya napalaki. If ever. If ever. Galing! Iba-iba yung ano, no? Iba-iba yung mga sagot ninyong lahat. Iba-ibang lente, iba-ibang pinanggalingan, iba-ibang POV. Bottom line is, nasa sa'yo pa rin yun. Ikaw ang mag-decide what you want to do. As we close our Q&A for tonight, ang gusto kong malaman is, what is your takeaway from the movie that you want the viewers to bring with them after watching Mujibin? Siguro sa amin ang writer. Take out. Take away. Huwag take out. Kahit yun is. Okay. Away. Si Ryman muna. Ako po siguro, clear naman din sa amin nung binagawa namin yung film na ma-remind, after nung siguro mapanood yung pelikula, parang we want the people to feel na ma-remind sila sa capacity nila na magmahal, na pumalinga, na meron pa rin tayong innate capacity to love someone, regardless kung kadugo natin tayo ginagawa. Ganda. Everyone has that, no? The innate capacity to love. Scarlett, magkaya ka lang. Magkaya ka muna. Ayan. Ang natin masagutin si Scarlett. Medyo mabigat yung tanong. Ana, ikaw na lang. Magbigay ko ng unconditional love. Kasi yun yung rule ko dito sa Mujibin. Pag akong nawala, tapos may iwan ko mag-isa yung bata. Ayun, ganun pala kalawak, kahaba. At yung unconditional love na pwede mo maibigay sa iyong anak. Kahit wala ka na sa mandong to, lahat gagawin mo para lang maiparamdam sa kanya na hindi mo siya iniwan. Wow. And I think yun yung ng pelikula ko. Isa sa sarap pa naman. Ganda. Thanks, Ana. Kate, ikaw. Well, it could be as simple as you choose your family. You choose who you love. It doesn't matter if hindi mo siya kadago or hindi mo siya kadago. It's if you choose to love this person even as your own, they can be considered as family. Sa akin naman po, as simple as respect everyone's choices. Oo, kasi iba-iba talaga tayo ng pinanggagalingan at iba-iba talaga tayo ng tingin sa mga bagay-bagay. So, malaking bagay ang respeto na naiintindihan natin na iba-iba tayo kahit nasa isang community. Kasi parang ganun po yung community namin dito sa film. Iba-iba kami na nire-represent actually. So, kailangan lang talaga ng respect. Thank you, Donna. Richard? Well, most of us haven't seen the movie yet. Ay, hindi pa. Kaya magaling siya doon, magkano-dami ng ano doon. Best actor scene. Wow! Richard, ano gusto mong takeaway namin? Magkaroon based experience. Based experience. Sa paggawa ko ng movie, I think it's really to have not project, not only but inspired. That's how much of the movie works. You have a very good family. Wow. Alright. Miss Mando, as a producer, what do you want us to take home after
after watching Bujiki? Lahat naman ang sinabi nila ay tama. Pero para sa akin, may part kasi dun sa pelikula which really touched me kasi sabi parang kahit nasaan ka man, ang pamilya ay mananatiling pamilya. Ganda. Kahit napunta ka sa Korea, sa Manila, family will still Family be will there. always be family. They will be there or you will find family there. Ay, ang ganda nun. You will find family wherever you go. Direct ikaw. Siguro ibang perspective din. Yeah, I wanna hear. For me, ang takeaway ko is that ang bata, no matter how innocent they are, how curious they are, they have the capability to heal broken bonds. Parang kahit anong away natin, magkapatid, magnanay, magtatay, pero pag may batang involved, it bridges the gap. So parang gusto ko yun i-highlight para bigyan natin ng priority ang mga bata. Lalo na ngayon na gusto natin i-represent ang mga mixed race. Kasi ito yung first film na would feature a mixed race na bata. Lalo na sa Philippine context, laging, uy, may lahi, maganda, guwapo yan, nakakaangat yan. So we've been challenging that idea in this film, na regardless kung anong lahi yan, dahil Pinoy yan, pinalaki ng maayos, maayos siyang tao. Parang, very relate ako sa kanya kasi may anak din po ako 7 years old na pag ganun din kami, dati niya sa Amerika, dito kami, parang nahirapan na rin siya. So, masasabi ko sa movie dito, yun nga, maganda kasi number 1, unang-una naisip na bata yung bida na Bujiki. So, yun. So, pangalawa, may international na nasa Korea, di ba? So, that's international. Diba? Angat-angat. Diba? Hindi ko magiging international and local togetherness. Todo na to. Then, tapos, yun ang takeaway ko lang, lalabas kayo ng kahit napakat na kayo sistema ng kung ano or sarili ninyo. Pero, pagkapanood nyo ng movie, merong rainbow na music inside. Come with me, remove for me, take away. Take it away. Basta maganda siya, nakakatuwa. Magaling si Direk. At saka siyempre, nagpapasalamat ako Jisoo and then of course kay Alexa. I'm proud of them kasi magaling sila dito. So I really hope and congrats and good luck. Good luck. We welcome you in the Philippines. Alright, thank you, Pichi. Jisoo, what do you want us to take away after watching the film? Or what lessons? After watching this movie, I hope to people supporting Mujige. Like, even not Mujige is like for like her as a child who has same situation with her. When I left the script, I wanted to make like Mujige's life being shine, like rainbow. That's why she made the Mujige as a name. Maybe, I guess. So, people support, I want to people supporting to Mujige. So I want. Alright, thank you, Jisoo. Alexa. Ang ganda din lahat ng mga sinabi nila at ang gagandang points yun bilang takeaways ng movie. Pero siguro po kung ako, mag-take away ako. I'll take away myself like other from me. Sa character ko naman, sana makita rin ng mga tao na to be loved is to be changed. So, I know na madaming tao after dumaan sa heartbreak, maybe loss of a loved one, if they're grieving, nakakatakot na magmahal ulit, or nakakatakot na ma-involve in caring for someone or investing feelings. It doesn't have to be romantic sa isang tao. Pero ang ganda lang kasi how love really conquers everything. It really
it changes you, and that's what happened to my character. Na for being someone na sobrang taas ng walls, na sobrang hyper-independent, nag-change and nabago yun ng pagmamahal ng isang bata, ng isang community, na dun niya naramdaman na mas buo na siya. So ayun, I hope that people don't let the fear stop them from opening up and loving again. Ganda. Maraming salamat, Alexa. Si Ryrie. Ryrie, why? Bakit namin kailangan panoorin ang Mujige? Kasi special sa mga nanay, yung mga gusto maging nanay, pinipili maging nanay. Maganda, nakakaiyak, nakakatuwa, nakakakilig. Kanino ka kinikilig? Ikaw lang ang kinikilig dito. Kinikilig ko kasi siya kay Jisoo. Kaya niya nasabi yun, ay, shush daw. So, Shush daw siya. At magaling ka dito, Ryrie. Gusto ko sana bigyan ng message sa new generation kasi ngayon I am the daughter ka age din yan. Tayo ng mga magulang or may edad. Sabi namin. We have to learn from the kids too. Kasi di ba pag magulang ka, kailangan strict to. Ay, papasok ka na, ganyan. I've learned na, ayun lang po, ayun araw. Na matuto din ako sa anak ko. So, ito din yung takeaway movie. Na makinig tayo sa boses, sa drama, or ano man ang pinagagalingan ng mga kabataan. Yes. Ganda. Yun ang tingin ko, kasi yun ang naging gagawin ko sa buhay ko. Guidance sa anak ko, pero matuto tayo sa kanila. Kasi actually, itong mga to dapat laro-laro, baby pay. Laro-laro. Kaya na, let's play, okay? After the movie. Ganda. Ganda, Peachy. Maraming salamat.